Pinatatawag ng Komite ng Kamara ang COA at BIR sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong impormasyon ang nais silang makuha dito sa dalawang ahensya? Jiggy, gustong makuha ng House Justice Committee mula sa COA yung mga dokumento sa paggastos ng confidential funds ng OVP at DepEd. Kaya pinatatawag ng komite yung opisyal ng COA na si Attorney Gloria Camora sa pagdinig po yan sa April 14 sa susunod na linggo. Pinasusumiti po kay Camora yung liquidation reports, disbursement vouchers, certifications at accomplishment reports ng OVP at DepEd. Pati na rin po yung iba pang mga dokumentong pwedeng gawing ebidensya. Kung babalikan natin, Jiggy, naglabas ng Notice of Disallowance ang COA para questionin po yung paggastos ng confidential funds ni VP Sara. 73.2 million pesos yung kinikwestyong pondo mula sa kabuoang 125 million pesos na ginastos ng OVP noong 2022 sa loob lamang po ng 11 araw. Matatanda ang lumabas din doon sa pagdinig noon ng Good Government Committee hearing during the 19th Congress yung mga questionabling pangalang nakatanggap ng confidential funds ni VP Sara gaya po ni Mary Grace Piatos. Samantala, pinatatawag din ng komite si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Pinasusumiti rin po yung income tax returns ni na VP Sara at ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Gayun din yung annual financial statements nila at ng mga negosyat o mga negosyong konektado umano sa kanila. Ito po'y para makita kung biglang lumobo ang yaman ng bise. Jiggy. At bukod sa mga ito, may iba pa bang ipapatawag ang komite at may nagkumpirma na bang sila'y dadalo? Yes, Jiggy, pinatitestigo rin sa pagdinig ang umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Nauna na rin sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na handa silang ibigay ang mga sala ni VP Sara na ipinasapina na rin ng komite. At karamihan nga po doon sa mga ipinasapina ay nagkumpirma ng dadalo sa pagdinig. Narito po yung pahayag ni House Justice Committee Vice Chairperson Jose Alvarez. Hindi sila pwedeng hindi pumunta dahil they are part of government. So, dapat pumunta sila. Madriaga, of course, because he is in detention, madali kang ipatawag. Unless na magkasakit siya na hindi siya makalakad or bedridden siya or he has infectious diseases na kailangan may certification yung doktor. Jiggy, sa April 14, 22 at 29, muling gugulong ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Dito tutukuyin ng komite kung may sapat na basehan o sufficient grounds para umusad pa nga ang mga reklamong impeachment laban sa bise. Nauna nang umalma ang kampo ni VP Sara sa pagdinig. Pinuna po nila yung pagtawag na mini trial sa ginagawang pagdinig na labag umano sa batas. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.